kayo. Medyo pipitinin namin kayo ng konti kasi alam ko etong every month natin na event, may mga gagawin tayong pakulo dyan. Kumbaga parang last February, meron tayong Hearts Day event kung saan nagsuot tayo ng red, may mga photo booth tayo. At ang dami nagpo-picture sa photo booth Correct. natin. Kaya itong March event natin na i-welcome natin ng summer, sigurado Yes. bongga to. Kaya naman paghandaan nyo at mark your calendar, sigurado Yes. mag-invite kayo. Malay nyo naman! Magsi-swimming tayo dito sa loob! Ayan! Yes! Magsi-swimming pero wag po kayo magto-two-piece at magwa-one-piece. Pwede two-piece chicken joy. Yun, pwede naman yun. Hindi, malay mo naman may pa-ice cream kasi nga mainit. Yes, correct. May ice candy, may Ayan. palamig. Ang sarap mag-invite niya na sa March 30. Yes, alam mo ang New Life Tondo, we will do our best para ma-enjoy natin yung life na meron tayo. Hindi lang sa labas yun na-experience, kundi dito mismo sa loob na ating church. Di ba? Tayo na po tayong lahat at sabay-sabay Yes. nating i-welcome ang ating na-miss na tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen! Palakpakan po natin si Lord! Sige po, makakaupo tayong lahat. Anyo sa'yo? Ay, Korea pala yon, Korea. You know. But anyway, Ohio. Marami pong salamat. We've been given a chance na makapagbakasyon ng isang linggo sa Japan. At it's such a refreshing moment for us. Talaga pong nakabawi para mag-ready to preach. Kasi darating na po yung time, malapit na. I-announce ko sa inyo, magdadagdag na po tayo ng isa pang service. Alauna hanggang 3:30. Kaya nag-prepared na kami nung time na yun para sa mga susunod na mas marami pang trabaho. But it's an honor. It's an honor. Lalo nung Sunday, nung Sunday, alam nyo, mas marami kayo. Pag wala ako, dumadami kayo. Maganda yatang wala na ako pag Sunday. But, alam nyo po, nung linggo, ang nag-speak sa atin from Vietnam, New Life Vietnam, si Pastor Andrew. Yung mga kasama po niya, mga different pastors yun sa iba-ibang part ng Vietnam. Nung nasa Vietnam kami, alam nyo, it's still a communist country. Yung pong Vietnam, bawal pa po. Yung ginagawa natin dito, nagtataas tayo ng kamay, umiiyak, nagpupuri, maingay, pwedeng sumigaw, tapos hindi tayo hinuhuli. Hindi po nila magagawa yon. Kaya nung nandito sila, kinukwento ni Pastor Andrew, what a freedom, what a privilege. Na makita daw tayo mga Pilipino na taga-Tondo, nakakasamba ng ganung kalaya. Nung nandun ako, nag-speak ako sa kanila yung kanilang church, pag may kumatok na pulis, nagiging coffee shop. Nilalabas yung mga lamesa, nagiging ganon. Sumakay kami sa motor, iba-iba yung dinaanan namin para hindi maging obvious. Baka may magtimbre. Kasi nga, closed country for the gospel. Ang nakakabless sa dinami-dami ng pwedeng church na gusto nilang puntahan, ang napili nila yung New Life Tondo. Why? Kasi alam nila na they will get something from this place. And true enough, sobra po, chinachat ako ni Pastor Andrew, sobra siyang nabibless. Believe na believe siya sa inyong lahat. The way the leadership, the way the ushers, volunteers, lahat po. Kaya ako naman, yabang-yabang ni Pastor Herbie. Tuwan-tuwa ako, proud na proud sa ating leadership, sa mga volunteers, at syempre, proud na proud ako, pinagyayabang ko talaga. By the way, kung may pagyayabang tayo, pagyayabang natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, boast in the name of the Lord. Those who want to boast, boast in the name of the Lord. Kung meron kang gustong ipagmamalaki mo yung ginawa ng Panginoon. Kaya pinagyayabang ko kayo. And whenever I go into different parts of the world, pinagyayabang ko kayo talaga. Yung ginawa ng Panginoon sa mga buhay ninyo at kung paano natin pinapakita yung pag-serve, pagmamahal sa mga tao, it's such an honor. Na-bless nyo yung mga taga-Vietnam. Babalik sila doon na sobrang on fire. Babalik sila na talagang handang-handang i-share yung gospel kahit mahuli sila. Kahit, alam nyo, mga handang mamatay po yon para sa gospel. Ang katwiran ni Pastor Andrew, wala, kahit mahuli kami dito, Pastor.
Kahit anumang mangyari. Si Pastor Andrew ang nagsimula halos ng mga house churches in Vietnam. Kaya what an honor. Ang laking panghihinayang ko lang kasi nung sabihin niya, nakabook na kami sa Japan. Kaya sabi ko, sayang, na-miss ko ng sobra. Because I really want to be here, sitting, umupo. Tapos makinig lang, tignan lang kahit magsalita ng maigsi. Hindi kasi yung pagsasalita, minsan ang mensahe, hindi yung salita, yung buhay. Marami magaling magsalita, pero yung buhay, hindi mo naman maiano. Pero kahit di siya mahabang magsalita, hindi mo maintindihan dahil nga Vietnamese. Pero yung buhay naman na pinamuhay niya para sa ebanghelyo, hindi mo yung matatawaran. Kaya gusto ko sanang nandito para yung impartations. Para yung mapag-pray niya ako, para ma-receive ko yung passion na yon, na meron siya na handang mamatay para sa gospel. And that's kind of thing na meron tayong bisita nung last Sunday na yon. Sayang nga, sana hanggang hapon. Pero sa first and second, kaya napaka-bless nyo pag umating kayo sa first service. Sabi mo sa katabi mo, kaya wag mong imimiss. Wag, sayang ho, itong service natin na ito. Siguro let me start with the story. Let me start with the story. Tapos dire-diretso na tayo. Para maintindihan gaano ka-importanting meron kayo ngayon. May isang lalaki na naglalakad sa gubat. Alam niyo, while he is there walking on forest, naramdaman niyang may tumitingin sa kanyang dalawang mata na nanlilisik. Itong dalawang mata, kada hihinto siya, humihinto din. Pero pag gumagalaw na siya, gumagalaw din. Naglakas loob siyang biglang lingunin sa likod, nakita niya, malaking tigre. Nakakain sa kanya. Sinubukan niyang wag kumilos, pero nahalataan na nung tigre na na-identify na, obvious na nakita siya. Unti-unti nang papalapit sa kanya, hindi niya na matiis. Tumakbo na siya ng mabilis. Pagtakbo niya, hinabol ho siya ng tigre para kainin ang buhay. Habang tumatakbo siya, ang end up nung pagtakbo niya, yung pinakadulo, bangin, na pagkataas-taas. So ngayon, nandun siya sa gitna ng desisyon na anong gagawin niya. Tatalon siya para mamatay or papakain siya ng buhay. So dalawang options yung gagawin niya. Siguro naisip niya, kung kakainin siya ng buhay, masakit yun, di naman buhay ka, kinakain ka. Isang talon na lang para patay ka agad. So nagpa-siya itong lalaki, alam niyo kung ano ginawa? Tumalon. And true enough, mataas nga. Kaya lang, in between, sa kalagitnaan, nagkasabit-sabit ho siya dun sa mga sanga. Nakahang siya ngayon. Nakahang. Yung lalaki. Nung tumingala siya, nakita niya yung tigre, umalis. So, naligtas siya sa tigre, pero hindi dun sa bingit ng kamatayan. Nakahang ho siya doon. Sa pag-iintay ng mga ilang oras, may gumagapang malaking daga. At habang nakahang siya doon, yung daga, alam niyo kung ano ginagawa? Ninangat-ngat po yung sanga. Hanggang sa yung sanga, malapit nang maubos, pabali ng pabali yung sanga. Bago ho mabali yung sanga, hindi natin alam kung kailan, nakadepende yung kanyang buhay saan? Sa daga. Alam niyo, paglingon niya ho sa kabila, may nakita siyang isang bunga ng prutas. Ang pula-pula. First time niyang makita yung bunga na yan sa buhay niya. Kinuha niya. Dahil yun, maaabot niya. Yung daga, hindi niya humaabot. Inabot niya yung bunga, kinagat niya. Alam niyo, pagkagat niya, sabi niya, for the first time, ngayon lang siya nakatikim ng ganong sobrang tamis ng bunga ng prutas. Nung pagkakagat niya na ganon, kinagatan niya huli at in-enjoy niya ng sobra. Pagkatapos po nun, tapos na rin yung kwento. Ano ba iniintay nyo? Ano ba ina-expect nyo sa kwento? Yan ang problema ko eh. Alam nyo kung ano problema ninyong lahat? Lagi nyong gustong malaman kagad yung ending. Gusto ko malaman sa inyo, that is exactly how our life being lived right now. Lagi namang may mga panganib na humahabol sa atin eh. Lagi namang may mga problema na humahabol sa atin eh. Lahat ho tayo, nakahang din naman sa ere.
Lahat naman tayo, whether you like it or not, mamamatay din tayo. Kung kailan lang, di natin alam. That mouse represents time. Time na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Pero lahat tayo nakahang something in the days of our lives na mamamatay din tayo. Pero sana, kung alam naman nating mamamatay tayo, huwag kayo mag-alala. Why? Because the Lord will always make something special. Mga moment na may matitikmang kang matatamis na mga pagkakataon. Mga moment na mga mai-enjoy mo, masasaya, kaya lang it's up to you. Saan ka magpo-focus? Doon sa buhay na mahirap na nakahangka o doon sa tamis na buhay na alok ng Diyos sa buhay natin? Saan lang tayo magpo-focus? Ano yung titikman mo? Yung tamis ng buhay or yung pait ng buhay? But sooner or later, sabi mo sa katabi mo, may oras ka rin. Sooner or later, we will be like that. We will all have time. Kaya lang, come on. Itong moment na ito, enjoy the moment. Itong pagkakataong ito, enjoy it to the fullest. Kung may pagkakataong kayong kumain, enjoy nyo yung pagkain nyo. Huwag naman pagkakain, lunok agad, nguyain naman. Nguyain nyo naman, kaya may mga taste bud ang dila para ma-enjoy yung lasa. Kung nakakaligo ho kayo, huwag naman 2 tabo lang, tapos na. Sobrang tipid naman yon. Enjoyin yung ligo. Kung nandito kayo sa church ngayon at makikinig ng salita ng Panginoon, enjoyin mo na, huwag mo nang daldalin yung katabi mo. Why? You know what? Life is about how are you going to enjoy every moment. Kaya ako na-realize ko, hindi ko ubusin yung araw ko sa sama ng loob. Hindi ko ubusin yung energy ko sa pagtatampo. Hindi ko ubusin yung energy ko sa mga paninisi ng ibang tao. And I will not use all my energy sa mga bagay po na alam kong hindi magpapasaya sa ibang tao. If there are adjustments that needed to make, then I'll adjust. If there are some things that need to be fixed, then I'll fix it. If there are some people that I need to apologize with, then I apologize. Kung may mga bagay po na kailangan i-let go, then I let go. Pero kung may mga bagay naman na kailangan i-keep, then I'll keep it. Kung may mga bagay naman na kailangan itigil, then stop mo. But if things will make you happy, especially other people, do it. Do it. Why? Maiksi lang po ang buhay. Kung kailan tayo matsuchugi, yung daga ang nakakaalam. Yung oras po na yan, kung kailan mangyayaring mababalian na tayo and we will downfall doon sa ating pagkahang ng buhay na ito, we have to make sure, sabi ng Bible, redeem the time, for the days are evil. I-redeem na natin yung oras. Samantalahin na natin ang pagkakataon. Maigsi lang po ito. Maigsi lang ito. Ang topic natin ngayon, talking about maturity pa rin, nagbubuuho, hindi nagguguho ang tamang puso. Ang goal natin actually to build, not to destroy. Not to destroy. Ang puso natin dapat builder. Sabihin nyo nga po, builder. Ang tanong ko sa inyong lahat ito, what are your buildings? Ano yung building? Baka hindi yung gusali ang tinutukoy ko, ha? Na 3-story, 4-story. Ano ho yung tinatayo natin sa buhay natin right now? Are you building dreams right now? Are you building a house? Are you building a relationship? Binibuild nyo ba sa ngayon yung health mo? Are you building friendship, finances, self-discipline? Ano ho yung mga baka naman mamaya, kasi tandaan nyo ito, hindi mabubuo ang isang bagay nang hindi sinasadya. Para mabuo ang isang bagay, sasadyain mo yon. Intentionally. Sasadyain mo ho yun. Relasyon, sinasadya yan na buuin. Sinasadya yan. Negosyo, para yan mag-bloom. Sinasadya po yan. Why? It takes a heart to build something. Kaya lang ito yung isang powerful truth. Come on, look at me. Sometimes, to build something is to tear it down first. Bago makapagbuo. Alam nyo minsan, bago makapagbuo ng isang gusali, kailangan guhuin mo ang una. Bago makapagtayo ng isang bago, kaya kung may naguguhuho sa inyo ngayon, baka nagkukulapse ang inyong finances, baka nagsisira yung mga bawat bagay na sobrang importante sa inyo, maybe God want to build something muna bago yun mangyari. Baka kaya may naguguhuho, may tinatayo lang si Lord.
Baka kaya may nasaradong pinto, may bintana bubuksan lang. But we just need to be open. We just need to be ready for what God is building. At ang una pong nire-ready, puso. Sabihin nyo nga po, puso. Tignan nyo sa Hebrews chapter 3, verse 4. Every house is built by someone, but God is the designer and builder of all things. Lahat daw po ng mga bahay, tinayo yan, ng kung sino man. Pero ang Diyos po, siya talaga yung designer. Siya talaga yung builder ng lahat po ng bagay. Kaya alam nyo, sa ako, pag tinitignan ko ang tatay natin, ang Daddy God, first thing that I have in my mind, God is my builder. Hindi siya taker or destroyer. Kaya kung meron bang mga bagay na nawawasak sa buhay nyo, hindi yun si God, ha? Baka mali nating decision or other people na may masamang loob. Pero si Lord ho, sa mga anak nyo, God wants to build the future of your children. Sa inyo pong mga kalusugan, God wants to build your health. Sa family, this church, God is building His church. Si Lord po lagi sa isip nyo, hindi tutulungan ako ng Panginoon na mag-build. Tutulungan niya ako na magtayo. Lahat po tayo are all created in the image and the likeness of God. Nilalang tayo sa wangis ng Diyos, hindi sa wangis ng monkey. Sa Diyos. At kung tayo created in His image, alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Katulad din tayo ng Diyos, dapat nagbubuo. Hanggat maaari, please, iwasan yung may ipahamak na tao. Hanggat maaari, please, iwasan yung may mabululyaso dahil sa inyo. May mga masaktan dahil sa inyo. Iwasan po natin na may mga bagay sa buhay ng ibang tao na ang dahilan ng kanilang pagluha, ikaw. Sabi mo nga sa katabi mo, lagyan mo ng tono, dahil sa'yo. God is not just a creator, but builder of all things. Hindi lang po siya creator. Alam niyo yung creator, kung ano ibig sabihin, different sa builder? Yung builder, may materyales. Yung creator, from nothing. Ang creations, from nothing, si God lang makakagawa nun. Kaya, the devil himself kaya ako pag masyadong iba, takot na takot sa demonyo. May kanta daw na sa demonyo, may kulay daw na sa demonyo, may ganito. Ba't kinakanta mo yun sa demonyo? Wala pong pag-aari ang demonyo. Wala siyang pag-aari. Ang Diyos ang may pag-aari ng lahat. The heavens and the fullness thereof, the earth and everything that is in it, sabi ng Bible, it's God. Pag-aari ng Diyos. Huwag niyong bigyan ng credit ang diablo, ang demonyo sa mga pag-aari. Dahil kaya doon nagiging judgmental lang marami. Huwag i-celebrate yung February 14. Huwag i-celebrate yung December 25. Huwag i-celebrate yung April 20. Birthday ko yun, ba't di mo sa-celebrate? Huwag mo i-celebrate yung ang daming huwag i-celebrate. Pati November 1, pati ang daming judgmental. Why? Kasi bakit? Yung araw daw na yun sa demonyo. Pwede ba lahat ng araw bigay natin sa Diyos? Sabihin natin, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Dapat may ganun tayong mindset. Ang araw na ito, sa Diyos, hindi sa demonyo. Para walang malas na araw. Puro swerte. Puro blessing. Sabihin nyo nga sa katabi mo, blessing. Huwag kayong maglagay ng malas ang araw na ito. There's no such thing malas na araw. Ang araw po, lahat yan, puro blessing sa buhay natin. Kaya lang, alam nyo, kaibahan natin sa Diyos. Everything God builds, He brings it to completion. Pag si Lord nagtayo, tinatapos. Nakakita na ba kayong building? Pagkatapos simulan, gawin, natenga? Yun yung sinasabi ni Lord na before you build something, count the cost. Count the cost. Huwag kang tayo ng tayo, tapos di mo kinuwenta magkano yung expenses. Kaya yung pala, pagdating sa gitna, kapos na yung pera, wala na, ayun, di mo na mapapatayo. Nagkitingi ng tuloy mga tao, unfinished. Yabang-yabang kasi, sinimulan, di pala kayang tapusin. Biblical yun Kaya kayo pag may pinasok kayong mga relasyon, tapusin nyo. Dire-diretsuin nyo hanggang dulo. Sabi mo nga sa katabi mo, hanggang dulo tayo. Huwag tayong sausaw suka. Huwag tayong mabilis lang, tapos ayaw na. If we want something, we need to build it. Kung may mga bagay po kayong gusto talaga sa buhay, come on, build it. Gusto niyo bang ma-build ang inyong dreams? Hindi yan dadating sa atin, binibuild natin yan. Confidence, binibuild natin yan. Pera, binibuild natin yan. Talaga hong mag-iipon Kailangan mag-ipon.
talaga hong magsusubi. Kailangan magsubi. Binibuild kasi yan eh. Discipline, binibuild yan. Whatever things that we need in life, kailangan natin i-build, sasadyain po natin. Alam nyo, maraming churches, hanggang ngayon, nagpa-fasting. Meron silang ayuno sa buwan ng Marso. Kaya mga nangangalira, ngayon magkainan eh. Gustong gutumin ang sarili para lumago ang church. Kaya tuloy nangyayari, imbis na lumago yung church, nauubos. Kasi nga yung mga miyembro, yoko dyan, laging gutom. Hindi sila nagkakainan dyan eh. Masama bang mag-fasting? Hindi, pero hindi tayo nagpa-fasting para may kunin sa Diyos. Kaya ka nagpa-fasting kasi alam mong, ano yun eh, sobrang pasalamat mo yun. Hindi yun para may gawin, para din tayo nag-rally, nag-hunger strike. Magpapakagutom kami hanggat di binibigyan ng gobyerno yung nais namin. Hindi magutom ka. Walang mangyayari, hindi naman mababago ang sistema at korupsyon sa gobyerno dahil nagutom ka eh. Mindset kasi yun eh. Mindset eh. Kaya may nag-chat eh. Ang politikong may takot sa Diyos ang magbabago. Hindi po. Hindi ho. Ang Diyos ang magbabago. Kung meron kailangan baguhin sa buhay natin. Kasi baka yung politiko may takot lang yun for a while. Hindi lang politiko, hindi lang nasa showbiz, hindi lang mga Kristiyano, hindi po lahat pwedeng mabago. Pero ang magbabago noong unang-una ang Panginoon sa puso natin. Amen? Kaya lang, we don't just pray for revival. We make revival. Huwag tayong pray lang ng pray. Kailangan may gawin tayo. Mahalin natin yung tao, pagsilbihan natin sila, puntahan natin sila sa mga bahay nila, kausapin natin sila. We are not just praying for revival. We make it happen. Amen. We don't just dream to become rich. We start investing on a business. We start to work hard or work smart. Hindi na tayo nangangarap na kailangan maggumaang ang buhay kahit papano. By the way, hindi masamang humiling ng pera. Ha? Yung iba takot na takot talakayin yung pera. Hindi ho masama yun. Pwede ho kayong manghingi ng pera sa katabi nyo. Hindi masama yan. Pero pag nakakarami ka na, mauta ka na. But let me tell you straight. Building something don't just happen ng ganun-ganun lang. Talaga hong sasadyain yung bagay na yan. Whatever things na binibuild ninyo sa buhay natin ngayon, kung ano man yung gusto nating buuin. Yung iba sa inyo, alam nyo, binubuo ngayon, tiwalang nasira. Yung iba sa inyo, ang binubuo ninyo ngayon, sa bawat isa, o sa bawat pamilya, sa bawat, yung mga bagay na nalugi, nawala, natalo, humina, kumpiyansa, pasensya, tiwala. Kailangan yan i-build ulit yan kasi nawawala. Alam nyo ba, if there is something also that you need to guard, bukod sa puso mo, yung tiwala ng iba sa'yo? Kasi maaring ang tiwala nagbigay sa'yo nung una, pero lately, nababawasan yun eh. Kaya dapat binabantayan din yung pagtitiwala ng mga tao sa atin eh. Kasi pag hindi nyo binantayan yun, mawawala. At kung mawala man, don't worry. Don't worry, na-earn ang mistrust. Na-earn yan, nababalik yan, yung tiwala na yan. Kaya lang, tsatsagain mo talaga na buuin uli. The question is, are you willing to build? Are you willing to start again? Pag nagkamali ho kayo, makakabango naman eh. Tsatsagain mo lang. Pag bumagsak kayo, makakatayo naman eh. Tsatsagain mo lang. Alam niyo kung ano yung pinaka-blessing na bibigay sa atin ni Lord? Hindi yung itayo ka. Ang ibibigay na blessing sa iyo ni Lord, yung lakas na makatayo ka. Sana nga, no? Laging si Lord lang yung kukuha sa'yo para itayo ka palagi. Pero it takes always the heart of the people. It takes always the heart of the people to decide. Why? God will give us seeds and ideas, resources, at saka mga raw materials. Alam nyo ba, hindi tayo binigyan ng Diyos ng bangkang kahoy. Binigyan kanya ng puno. Hindi ka binigyan ng barko na galing sa, binigyan kanya ng mga elements para makagawa tayo ng mga bakal. Hindi kanya binigyan ng damit. Ang binigay sa'yo ni Lord, resources para makapagtahi ng mga damit. Yung papel, galing sa dagta ng puno para makagawa ng mga papel. At marami pa pong mga resources, raw materials that God given
para may gawin tayo. Kaya lang gusto ni Lord, mag-build. Mag-build. Ang kailangan puso na mag-build. Kumbaga, whatever it is, have a heart to build. Kumbaga, hindi, ayokong maputol ito, ayokong masira, bubuuin ko ito. Every ideas happen, alam niyo kung kailan? When a builder brings them to reality. Pag halimbawa, yung desire niya sa puso niya, gusto niya nang may gawin, sinimulan niya na, ayan na, dyan na dadating lahat ng idea, dyan na dadating lahat ng strategies, dyan na dadating yung mga paraan kung paano. Yung iba, iniintay muna kasing makumpleto. Kaya maraming hindi nasisimulan, wala pa kasing puhunan eh. Pero alam nyo, pag nagsimula na kayo, baka dun pa dumating yung puhunan. Yung iba, lagi nag-iintay muna sa pera bago may gawin. Yung iba, nag-iintay muna palagi sa backup, backer, connection, bago mag-apply. Yung iba, bago pasukin ng isang bagay, simulan ng isang bagay, kailangan ba munang may sure ball? Kaya yung kwento ko kanina, huwag nyo laging abangan kung ano yung ending. Minsan, di nyo alam kung ano yung magiging ending pero mahalaga, nandun na kayo in between. Huwag laging ending, kasi yung mga nasa ending lagi, sigurista. Hindi masama at the same time, pero minsan nakakabwisit. Why? Bago mo maisama yan, lagi mo nang, pera muna. Money first. Anong makukuha ko muna dyan? Bago tinatanong, kaya ako nakuha ko na rin yung kiliti ng ibang tao. Ginagawa ko, tulad ngayon, magkakaroon tayo ng malaking conference. Sabi ko, ilagay mo dyan, merong ganito, may ganyan, pang-come on ba? Kasi mindset ng people, hindi lahat, pero minsan kung ano yung makukuha niya, dun pupunta eh. Pag walang makukuha, kaya ako masyado kong pinagaang yung sarili ko. Sinasabi ko po sa mga church, sa mga attenders ng church natin, kapag halimbawa, na-tsempo, na mayroong ayuda doon sa kabila, okay lang sa akin, punta kayo doon. Kunin yung ayuda, pero dito pa rin kayo, ha? Naging magaang sa akin yon. Why? Na wag mag-control, mag-exclusive ng tao. Well, syempre, we want people to be blessed, eh. Kasi nga, matik na yun, eh. Pero itaas ko ng konti yung level ninyo. Huwag kayong palaging masanay na kung gagawin mo lang isang bagay kasi may makukuha ka, huwag po. Minsan, dahil ginawa mo isang bagay, wala ka namang makukuha, yung makukuha mo, mas higit pa sa makukuha mo. Amen? Pag ginawa mo ng walang kapalit. Si Jesus, pag tinignan mo, from the very beginning, lagi siyang builder ng buhay. Kahit sa iba, fall apart na yung buhay, pagdating sa kanya, nabubuhayan. Kahit yung iba, wala ng pag-asa, lahat ginawa na, pagdating sa kanya, nagkakapag-asa. Halos lahat ng stories in the Bible, nawala na ng pag-asa yung centurion, nawala na ng pag-asa yung pinagpepray anak niya, talagang pumupunta sa apoy at tubig. Nawala na, lumapit sa mga disciple, nawala. Pero pag lumapit kay Lord, yung may ketong, lumapit kay Lord, yung may sakit, nabubuhayan eh. Why? Because Jesus is a builder of life. Sana I pray na kapag may mga taong lumalapit sa atin, nabubuhayan. Ang masaklap yung pag lumalapit yung mga tao sa inyo, pag alis, lugo-lugo. Yung pagkatapos kang makausap, hinang-hina, unang-una, ginawa mong basurahan yung tenga niya sa lahat ng mga negative. Yung iba naman, di ka pa nakikita, narinig pala yung boses mo, naku, mangungutang yan. Minsan nga nakakatakot sa chat. Minsan pag nag-chat sa akin, pastor, tapos question mark. Natatakot na akong replyan eh. Bakit po? Pastor, wala na po akong malapitan, ikaw na lang. Noah was builder of an ark. Pag tinignan niyo, si David, may desire siya to build God's house. And then Solomon built it. Pag tinignan niyo yung Bible, yung stories historically in the Bible, ang dami pong mga na-build. And that from building, nagkaroon ng history. Mga bagay na tinayo, pero lahat ng tinayo, hindi para sa sarili. Either para sa Diyos o para sa kaligtasan ng tao. Nung pagtayuin ni Lord si Noah, hindi para bigyan siya ng laro ang malaking barko, kundi para magligtas ng maraming hayop at tao. Nung magtayo ng temple, hindi para meron silang magandang panambahan lang, kundi para yung glory ni Lord maapektuhan ng mga tao ng grabe.
Whatever buildings that you are building right now, halimbawa gusto niyo magtayo ng negosyo, alam niyo kung anong magandang dasal? Wag, Lord, pagpalain niyo po yung negosyo namin. Pagpalain niyo po yung tindahan ko. Pagpalain niyo po itong pinagkakakitaan ko. Wag. May mas magandang prayer. Lord, gusto po namin i-bless yung maraming tao, kaya dapat ma-bless to. Amen. It's time na isipin niyo yung Diyos at yung tao, mabe-bless yung hawak mo na anumang tinatayo natin sa buhay. Sa 1 Chronicles chapter 22 verse 7, sabi ni David, "It was in my heart to build a house to the name of the Lord my God." Sabi ni David, alam niyo ang nasa puso ko? Kung ikaw yung hari, kung ikaw yung maraming pera, alam mo kung ano pinakamabilis na papasok sa puso ng tao? Nasa puso ko na magpatayo ng maraming mansyon na may swimming pool. Pero si David, alam mo sabi niya, "It was in my heart to build the house to the name of the Lord my God." Kaya si David, sa palagay ko lang ito yung dahilan bakit sinabi ni Lord, itong batang ito, ang lapit-lapit sa puso ko. He is a man after God's own heart, si David. Why? Kasi ang nasa puso niya, alam niyo kung bakit? Ipagtayo ang Panginoon. Unahin ng Diyos. Whatever you're building right now, lagi niyo hong iisipin, hindi para sa inyo, para sa iba. Kaya dun kayo mabe-bless. Dapat, sabi mo nga sa katabi mo, dapat no choice bless ka. Kumbaga, wala kang ibang option kundi ma-bless kasi nga kailangan mong i-bless yung iba eh. Narinig niyo na ba yung salitang, wala akong choice kundi magtrabaho kasi kung hindi, walang kakainin. Di ba? No choice yun eh. Wala akong magagawa kundi mag-abroad kasi kung di ako mag-abroad, kasi anong kakainin nila? Wala akong magagawa kundi pasukin ng trabaho ito, pastor. Pansinin yung mga snatcher. Wala po akong magagawa kasi nga may ospital. Nasa ospital yung aking ganito yung ganyan. Lagi silang may dahilan na wala silang magagawa. Ba't di natin gamitin yun sa in a good way? Kumbaga, wala akong magagawa, kailangan akong mabless. Why? Kasi may mga taong ibe-bless. O, sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang mabless ko? What does a heart of a builder signifies? Ano ba yung puso ng isang nagtatayo? Yung nagpapakita na yung puso ng taong ito talagang builder. Alam niyo kung ano mapapansin niyo? Sa isang tao na may desire to build either a company, a 5,000 seating church, a family, an economy, a relationship, ito yung mga parabang, dapat pala may ganito ako para nakikita ko na ito yung mga taong gustong magtayo ng mga buhay, sa ibabaw ng mga buhay ng mga tao. Look at this. Number 1, a deep passion for creating, constructing, and improving something with dedication, perseverance, of commitment to quality. Ano ibig sabihin niyan? Alam niyo, yung taong merong gustong i-build, either legacy, either leadership, either facility, lahat ho ng i-build ninyo sa isang buhay na ito, sa isang pagkakataon sa buhay natin, ang unang-unang dapat nararamdaman sa atin, passion for creating it. Hindi yung yung talagang sure na sure ka, kahit walang pera, yung nararamdaman sa iyo, yung passion for creating it, na gagawin namin ito, mangyayari ito. To a point na nahahawa mo yung mga tao sa gusto nilang gawin sa buhay mo, na gagawin mo sa buhay nila. Amen? Yung alam mo na, hindi, i-improve namin ito. Tingnan nyo ho yung mga negosyo ninyo, yung mga packaging, tingnan niyo yung mga ginagamit, tingnan niyo yung mga promotion. Dapat meron tayo, kung gusto mong ma-build yung negosyo, nagpunta na ho ba kayo somewhere in the north? Pag pumunta kayong Pangasinan, La Union, may mga nagtitinda doon ng tupig. Di ba yung tupig? Yung suma na niluto, nakabalot sa dahon. Tingnan niyo yung packaging. 30 taon na nakalipas, yung packaging nila nasa dyaryo pa rin. Di ba? Nakita niyo na ho ba yung mga grabansos? Na grabe, kailangan si Arnold Schwarzenegger magbubukas kasi sobrang hirap pong buksan. Yung mga brand nun? Hindi naman tayo naka-live brand nun. Ang hirap buksan, talagang lahat. Susunugin mo muna bago mabuksan. Ang hirap na hirap.
Alam niyo, nakita ko nung nasa Japan kami, lahat malalaki, maliliit, Inisip nila, sabi ko, ang titindi ng mga Hapon talaga. Oh. Sa atin yung ketchup, diba minsan, kung di mo makikita yung gatla, talaga nung, pagbukas mo, tapon lahat yung ketchup sa'yo. Yung ketchup doon, nakaganon pipindutin mo. Lalabas yung tulo, sabay ganun lang, oh. Bibili ka ng parang may kanin na may spam. Hanapin mo lang yung araw. Huwag ka lang tanga-tanga. Gaganon mo siya. Hanapin mo rin, isip-isip din pag may time. Pag nakita mo, pindutin mo lang yung araw na nandun, ganyan mo lang. Ang bilis. Eh, di sa Japan kami ganun. Eto na, nung sumakay na kami ng aeroplano, mayroon nang binigay na mamon. Nung binubuksan ko na, talaga nung... Sabi ko, nasa Pilipinas na nga tayo, Daryl. Hirap na hirap akong buksan yung simpleng mamon na naka-plastic. Samantalang sa Japan, kahit nakapikit ka, isang ganun mo lang, oh. Why? Bakit? Before they build something, they think of people. Pag magtatay-isipin nila, paano yung mga mahihina? Paano kung magbubukas niya si Lola, walang postiso, up and down? Tayo kaya po, ha? Eh, mga... Paano mabubuksan ang plastic nung walang ngipin? Hirap na hirap. Alam mo ginawa nung nagbibuild? Nag-isip. Paano pag ang matanda ang ganito? Paano? Yung bus nga, pag huminto yung bus, tumatagilid. Para hindi nga naman ang taas nung hahakbangan mo. Sa atin, kailangan may baong kahagdanan eh. Masyado naman din. Mahal ko ang Pilipinas ng aking bayan. Kaya lang ho, kailangan natin mag-isip pag magbibuild. Kaya ngayon, pag binuild natin yung 5,000 seating capacity, iisipin ko ho talaga lahat ng maliliit na detalye para sa tao. Why? Iniisip mo yan eh. Paano yung mga naka-wheelchair? Diba? Paano yung kung maglakad, siga, ganon. Kailangan malaki pintuan. May mga kung maglakad, yabang-yabang, kaganon eh. Ang payat-payat naman niya. Kailangan malaki pintuan, malaki ang fire exit. Yan nga, alam niyo yung pintuan natin yan. Huwag din po kayong tatanga-tanga, ha? Pagkabuyan kasi binuksan, landing agad. Ganun, no? Kailangan may... Nakita yan ni Pastor Celso, eh. Sabi niya, Pastor, hindi po safety. Hindi po safe. Kailangan pag binuksan yung pinto, may isa pang landing. Niisip ko swimming pool dapat yung... Para pag... Safe swimming pool agad eh. Naisip ko, alam nyo, pag nagbi-build tayo, we think. Alam nyo ba't nag-come up yung bangko na ganyan? Pumunta ho kayo sa mga ibang churches, yung bangko, plastic. 3 dahilan ba't yan ang bangko nyo. Number 1, ayaw ko ng plastic. Pangalawa ho, masarap sa puwet. Pag umupo kayo, sorry lang dun sa mga naka-plastic na bangko. Wala, dinadagdag na natin yung kulang na yan eh. Why, para hindi masakit sa puwet. Kasi naisip ko, yung matatanda, pagka matagal nang tulad ngayon, 2 oras tong preaching ko, by the way, ha? Yung iba sa inyo, sumasakit na yung puwet, yung balakang. Next time, ang 5,000 seating capacity natin, may patungan ng kamay. Teka, hindi pa tapos. May lagayan ng kape. Hindi pa tapos. May pipindutin ko, gaganon yung ano. Habang nasa Sunday kayo, ha? Habang nagpipreach ako, kayo naman nakaganon, no? Aalis ka pa ba ng New Life pagka ganon? Hindi ka na aalis. Why? Because we think of people. Please, pag magtatayo naman kayo ng negosyo, isipin nyo naman yung ibang tao. Pag magtatayo kayo ng tolda, wag naman kayong istorbo. Sa mga kapitbahay, wag naman kayo, bibili kayo ng ganito, ng ganyan, isipin nyo rin yung iba. Pansinin nyo ho ngayon. Yung iba, bibili ng mga sasakyan, wala ang parkingan. Kaya nakahambalan kung saan-saan. Di ba yung kalsadang 4 na daanan, 1 na lang ngayon?
kung may aso naman kayo, itali nyo. Kasi yung nakakalat yung mga tae kung saan-saan eh. Ayan, yung mga may aso-aso dyan. Ngayon, hindi nyo mapigilan tumae yung aso, tali nyo yung amo. So again, pag magbi-build po tayo, whenever we are building something, isipin natin yung iba. O sabihin mo sa kanya, iniisip kita. Bakit, pastor? Bakit po? Come on, look at me. Ang iniisip kasi natin, you have a desire to leave a lasting impact through their work. Alam mo iniisip natin? Yung itatayo natin, may impact sa puso ng mga tao. May impact. Hindi lang siya na-bless, na-apektuhan siya ng grabe. Pangatlo, approaching a task with a focus and purposeful mindset na ini-aim mo para hindi lang beautiful, better for the future. Kaya ngayon, ang tanungan natin, alam niyo kung ano? Tatagal ba yan? Tatagal ba yan? Pagka kayo bibili ho, ang una yung titigil sa isip niyo rin kung ano, parang hindi kayo nalulugi. Tatagal ba yan? Hindi, mura. Mura nga, pero pagkatapos ng gamit, dinidispose mo naman. Pati nga good morning na bimpo, pinepeki na yun eh. Dati may mga original na good morning, di ba? Ngayon, pagkatapos mong gamitin, lahat ng himulmul nasa mukha mo eh. Pati yung good morning na lang pinefake pa. Pero binibili kasi ng mga tao eh. Binibili kasi. Ang mahirap yung betadine. Yung Mertiolet, pinepeke yun ha. Kumukuha ng crepe paper na red, nilalagay sa tubig, tsaka hinahalo. Kapag nilagay mo sa sugat mo, imbis na luminis na infection. Totoo. Yung mga mambabarog, pinepeke nila eh. Pero may bumibili. Why? Because they don't care. If you're building something, please make it beautiful and better. Pag may i-build ho kayo ng mga bagay sa buhay nyo, sa pamilya, sa negosyo, make it beautiful and better. Bakit po? Ito yung tatlo. Mabilis na to. 35 seconds na lang in 2 hours. Tatlo lang po. Number 1, ang karakter ng builder. Ito, unang-una, visionary. Visionary na i-imagine niya na pagdating ng ganito, ito nga eh. Minsan kulang yung imagination ko eh. Kaya ang meron lang ako pala noong mga panahon ngayon, ambisyon. Why? Kasi pag ambisyon, kaya mong makwenta. Pero pagka vision, si Lord lang makakapagbigay niya. Dati akala ko, ang laki-laki na ng lugar natin eh. Eto ho. Dati akala ko, ang laki na ng lugar natin. Ngayon, nakita ko ngayon, para na tayong sardinas. Buti nga yung sardinas, 3 lang sila doon, wala pang ulo. Pero dito, ang dami natin eh. Masikip na eh. Masikip na eh. Pero akala ko, malaki na. Kaya kailangan talaga, mas malaki pa dito. Amen? Proverbs 29:18. Where there's no vision, ano nangyayari sa tao? Napapahamak. Where there's no vision, people perish. Kailangan meron kang vision na sinasabi sa tao, ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari. Why? Vision is having a clear understanding where we are headed. Sinasabi na sa mga tao, dito tayo pupunta. Baka akala nyo, joke yung sinasabi ko mga bangko na mayroong patungan, may lagayan ng kape. Kung yung sinihan kaya yon, dapat kaya natin yon. Amen. Amen. Hindi po yung joke. It's a visions actually. At makikita nyo yun, it will come to pass. Baka hindi ko lang maipangako, yung bangko nyo may masahe. Dahil sigurado habang nagpipreach ako, tulog kayo. Kaya hindi ko na palalagyan ng masahe. Pero may patungan ng kamay at lagayan ng tubig, pwede. Huwag lang Red Doors ang ilalagay nyo ron, ha? Habang nakikinig kayo sa akin, umiinom. Visions and dreams are the language of the Holy Spirit. Visions and dreams. Yan po yung language ni Holy Spirit. Kaya kailangan, ang builder, tayong mga tao, meron tayong dreams and visions. Yung iba sa inyo ho, hindi lang kuko na matay, pati pangarap. Dapat magsimula uli kayong mangarap. Start to dream with your business. What are your dreams with your children? What are your dreams sa sarili mo?
Dapat to may mga ginagawa kayong mga pangarap. Kasi you don't see it, you don't get it. Si Holy Spirit, alam niyo kung ano gusto? Dreamer ang tao. Why? God is attracted to dreamers. Bakit? God is a dreamer. Attracted si Lord sa mga nangangarap. Kung may asawa kayo na palagay nyo hindi magbabago, mangarap na kayo ngayon. Lord, magbabago na yung asawa ko. Hallelujah. Pangarap yan. Start to dream again. Why? Grabe, without dreams, our life is boring. Life becomes boring pag wala tayong pangarap. Alam niyo yung katotohanan ho? Big dreamers are excited to live. Even when surrounded by negative people or by the negativity ng mga tao. Yung mga dreamer, mapansin mo, kahit ang daming negative sa paligid, excited yan. Kahit maraming problema sa labas, excited pa rin yan. Yun yung dreamer eh. How to know a person? Kung nagdi-dream siya ng dream ng Diyos. Kung ang pangarap niya, pangarap din ng Diyos, paano mo malalaman? Una, ito ho. A person who makes another person to dream is a dreamer. Alam niyo kung ano mahalaga? Yung pong mga tao, kailangan matulungan niyo silang na mangarap din. Alam niyo ang goal ko ngayon? Lahat kayo, madala ko kayo na mangarap din po kayo. Yung you are eager to happen, yung dream niya, pagka nangyayari, hindi ka naiinggit, natutuwa ka, that's God's dream. Amen? A person who loves to see each other people entering to their next level of dreamers. Ito yung pangalawa. Una, visionary. Ito yung pangalawa, resilient. Sabi nyo nga, resilient. It means you have the ability to bounce back from defeats and discouragement. Kaya nyong bumangon. Pag kayo napapagalitan, tanggapin lang. Tapos ayusin. Pag kayo nasasaktan, magpagaling lang. Pagkatapos noon, tumayo na. Pag kayo nawawalan, huwag mawindang mawalwal. Maghintay lang, babalik din ho yun. Ang gagawin lang, give yourself a time. Ang resilience, babangon at babangon yan. Magbabounce back yan. Tatlong klase yung resilience. Yung pagsabing resilience, yung tapang, yung paninindigan na bumalik uli makabangon. Una ho, developmental resilience. Alam niyo yung developmental resilience? Ito yung what you overcome in the past become the strength in the present. Lahat na napagtagumpayan nyo dati, naging kalakasan nyo ngayon sa kasalukuyan. Pangalawa, proactive resilience. Ano yung proactive? Na-anticipate nyo na. Na-anticipate nyo na yung magiging problema, kaya nasosolbahan mo na in advance. Kaya ang bilis mo makabangon. Ito yung pangatlo. Reactive resilience. Yung reactive resilience, sinusolve mo yung problem by asking help from friends, people, pastors, and leaders. Humihingi ka ng tulong. Huwag ko kayong mapagod na humingi ng tulong. Alam ko minsan yung nagbibigay ng tulong napapagod na. Kayo rin namang humihingi ng tulong, lalo sa Diyos, huwag ko kayong mapagod. Tuloy-tuloy lang. Last, to complete the notes. Ang dreamer daw na nagbi-build, visionary, may resilience. Pangatlo, meron siyang commitment to improvement. Hindi siya papayag na yan lang. Kung kayo matagal ng attender ng church, dapat ang desire nyo ngayon to become a volunteer, to be part of the leadership. Dapat may desire kayo na I want to be into another level. Gusto kong ma-improve yung pag-attend ko. Gusto kong ma-improve yung pagsasama namin. Gusto kong ma-improve yung kalusugan ko. Gusto kong ma-improve yung sarili ko. Why? Kasi may tinatayo kang buhay ng mga tao. May tinatayo kayong magandang bagay po in the future. Kaya hindi po pwedeng hihinto ka. Wala tayong choice but to improve ourselves. Remember this, there's always room for improvement. Meron po talagang room para mag-improve tayo. No matter how little your knowledge or experience, no matter how many times you failed, no matter how slow and ineffective you are, lagi po tayong may i-improve. Why? Ba't kailangan nyo pong mag-improve? Ako, ba't kailangan ko mag-improve?
Ako, I decided na mag-improve sa mas maraming area pa po ng buhay ko. Bakit? Alam niyo kung bakit? Pag nag-improve kasi ako, mag-i-improve kayo. Dati ang katwiran ko, I will take care of you. Ngayon, ang katwiran ko ngayon, I will take care of myself so I can take care of you. Alagaan niyo muna yung sarili niyo para maalagaan niyo yung iba. Yung iba ang gagaling magsalita pero hindi masabi sa sarili yon. May mga tao po, ang galing tumulong sa iba pero hindi matulungan ng sarili. Nakakita na ba kayo na ang galing magpayo pero yung pinapayo niya hindi niya masabi sa sarili niya? Kaya kailangan nating mag-improve. Kailangan yung i-build ngayon yung mga bagay na sa palagay nyo bumagsak sa buhay nyo. Baka yung spiritual life nyo, may time na parang bumagsak. It's time to build that spiritual life again. Baka ho yung confidence sa inyo ng tao, alam nyo yung trust, kaya pansin yung mga survey, bumabagsak yung survey kay President ganito, kay Vice President ganito, bumabagsak eh. Kaya kailangan mabuhay uli. Why? Kailangan pong mabuild. And here's the good thing here, sa mensaheng ito. Ang kailangan nyo lang ho ngayon, puso, heart. Si Lord ngayon, i-build tayo. Yung ating faith. How? Unang-una, alam nyo, sa pag-speaking. Kapag sa salita ninyo. Build yourselves up in your most holy faith. In speaking, actually. Either in tongues or in good tongue, in speaking. Kailangan nyo mag-speak. Para sabihin, hindi, babangon ako ngayon. I-build ko ngayon itong buhay na ito. Para sa ibang tao. Huwag lang kayong mag-build para sa sarili nyo. I-build nyo para sa ibang tao. Amen? Tayo tayong lahat. Hallelujah. Pilit mo ay aking hanap-hanap Sa gitna. sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Thank you, Jesus. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Kami natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Oh, yes, Lord. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo, Panginoon. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Kami natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. doon sa krus, Doon sa krus,
every head bow and eyes closed. Panginoon, nandito kami ngayon. Inaalay po namin ang aming mga puso. Lord, build our lives, Lord. Not on the sinking sand, but on a sure foundation. Build this ministry, Lord. Build business. Build their families. Build their confidence. Build their finances. I-build mo ngayon, Panginoon, sa mga buhay ng mga kapatid kong nandito, whatever things that are collapsing, whatever things that are deteriorating, yung pabagsak, yung pahina, yung pawala, muli mong buuin, muli mong itayo, Panginoon. Kung meron mga tilang nawawalan na ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob, Lord, i-build mo muli, Panginoon, ang lakas na yon. Inspire mo uli yung mga tao, Ama, na para bang lately, this past few months or years, walang na-build, walang naitayo. This time, Lord, I pray for your anointing. Anointing for your people, for them to build great dreams, great opportunities, big financial breakthroughs, Lord. Build your people, Father God, in their spiritual life, Lord. Itayo mo, Ama, ibangon mo yung mga bawat bagay sa buhay nila na kailangan ng pagtayo, kailangan ng pagsimula, kailangan ng pagbangon. I-build mo, Lord, even, Father God, the desire, yung pagnanasa, Panginoon, na magsimula ng negosyo, yung mga nahuhuminto na sa pag-aaral, gustong makabalik. Build, Father God, the courage to dream. Build marriages. Build the parenting. Build the relationship, Lord, na nasira, na nawala sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. I-build mo, Lord. I-build mo uli, Panginoon. At alam namin, Lord, minsan ikaw lang talagang makakagawa. Especially those people who don't want to trust us. Especially those people, Lord, na parang nawalan ng tiwala, nawalan ng believe, but there's nothing impossible sa iyo, Lord. Kaya kaya mong itayo ang lahat ng bumagsak. Kaya mong ibangon ang lahat ng nawala, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. So today, Lord, build your people. Taas natin yung kamay natin kay Lord. Thank you, Lord. Alam niyo, sa pagtaas pa lang ng kamay ninyo, pagpapakita yan ng willingness. Ng willingness na parang sinasabi, Lord, hindi namin kayang tumayo palagi sa pagkakabagsak. But today, Lord, here we are. Nakabukas ang aming dalawang kamay, ang mga palad, na para bang nagsasabi, Lord, here are your people. Build your kingdom. Build our lives. Build our relationship. Build, Lord, your people right now, in Jesus' name. Baka meron tinatayo, may pinagagaling din si Lord right now. Receive your healing! In Jesus' name. Receive your healing! So that you can build more. Para mas maging healthy, tanggapin mo rin ang kagalingan. Tanggapin mo rin ang pag-asa. Tanggapin mo rin ang himala. As God builds you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give you praise. Giving you praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, tanggapin natin. Receive, receive. Receive, receive. Hallelujah. Kaya naman, Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and amen. God bless you. God bless you. You